Mga anak, naluluhang yumakap sa kanyang mga anak si Glyza. Mommy! Mahigpit gumanti ng yakap sa kanya ang batang si Jiho. Walang imik namang gumanti rin ng yakap sa kanya si Jared. Maraming salamat sa Diyos sa wakas. Nahanap din namin kayo. Di na napigil ni Glyza ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Mom! Tiningala siya ng batang si Jared. Agad namang pinahid ni Glyza ang kanyang mga luha bago siya lumuhod para mapantayan ang kanyang mga anak. Kamusta kayo? Ayos lang ba kayo? May masakit ba? Kitang-kitang pag-aaralas ng mga mata ni Glyza habang nakatingin sa mga bata. Muli ring nangilid ng kanyang luha habang hawak-hawak niya ang kanyang mga anak. Please don't cry, Mom. Kumilos ang kamay ng batang si Jared upang tuyuin ang kanyang luha. We're okay, Mommy. Segunda naman ng batang si Jiho. Please stop crying. Napasinghot si Glyza. Pinilit pigilin ang muling pagturo ng kanyang luha. Pasensya na mga anak, sobrang natutuwa lang si Mommy. Napatikim si Elias para wag rin siyang maluha habang nakatingin sa kanyang mag-iina. Agad din siyang lumingon sa mag-asawang nahasilidin. Kayo po bang kumupkop sa mga anak namin? By the way, I'm Elias Villanueva. Nilahad ni Elias ang kamay niya sa ginang at sa lalaking kasama nito. Tinanggap naman ng asawa ang kanyang pakikipagkamay. Noon din pumunta ang tingin ni Glyza sa dalawang taong naroon din sa silid. Agad siyang tumayo at pinunas ang luha sa kanyang pisngi. And this is my wife. Marahang umakbay si Elias sa kanya. Glyza po. Nilahad ni Glyza ang kanyang kamay. Walang alinlangang tinanggap yun ng mag-asawa. Gumuhit din ang ngiti sa labi ng ginang. Ako si Lydia, ito naman si Mado, asawa ko. Simple lang ang itsura ng mag-asawa. Parehong moreno at morena. Sa unang tingin, mahihinuang nasa early 40s ang edad ng dalawa. Salamat po sa pag-aalaga sa mga anak ko. Kitang-kitang sensibilidad sa mata ni Glyza. Lalong tumames ang ngiti ng ginang. Naku, wala yun. Maliit na bagay lang naman nagawa namin. Pasensya rin kayo kung ilang kami nagpasyang i-report sa pulisya ang tungkol sa mga bata. Nakita ko mismo ang paghabol sa kanila. Natakot ako na baka matuntun sila ng mga humahabol sa kanila. Segunda ng mister nito. Ang mahalaga po kasama na namin ng mga anak namin. Salamat din po sa concern sa kanilang kaligtasan. Malumanay na wika ni Elias. Di nito inalis ang pagkakaakbay ng kanyang misis. Maraming salamat po talaga. Tatanawin ko pong malaking utang na loob ang ginawa ninyo. Matapos sabihin niyo ni Glyza, sumigunda naman sa kanya ang kanyang mister. Magbibigay po kaming pabuya para sa ginawa ninyo. Sabihin niyo lang po kung may gusto kayo, handa po kaming ibigay. Natigil ang sasabihin ni Elias nang itaas ni Mado ang kanyang kamay at tila nagsasabi, tumigil to sa pagsasalita. Hindi na yun kailangan. Kontento na kaming naibalik ang mga bata sa inyo. But, bago pa matapos ni Elias ang kanyang pagtutol, pinutulyo ni Glyza. Thank you po. Sobra-sobra po kami nagpapasalamat. Sana po ipagpalain kayo sa kabutihan ninyo. Tayong matamis ng ngiti naman ang nasikli ng mag-asawa. Bago sila naghiwa-hiwalay ay nagpasya muna silang magkaroon ng munting salusalo. Na magpaalam ang mag-asawa, makailang ulit pa silang niyakap ng batang si Jiho. I will miss you, Nani and Tatay. Maluha-luha ito nagpaalam sa mag-asawa. Nanatili namang tahimik ang batang si Jared, ngunit kapansin-pansin ang lungkot sa mga mata nito. Nang silang apat na lang naiwan ay muling niyakap ni Glyza ang mga anak. Ang saya ko, ang saya-saya ni Mommy. Sumungaw ang luha sa mga mata niya. I've been praying for this and now, makakasama ko na rin kayo sa wakas. I miss you too, Mom. Lalong humigpit ang pagkakayakap ng batang si Jiho sa kanya. Bago pa magkaayakang muli humawali ng yakap si Glyza sa mga anak. Salita niyang hinaplos ang pisngi ng mga to. Di na tayo ulit magkakahiwalay pa. Puno ng pagmamahal tumitig siya sa mga bata. Napatikim naman si Elias para makuha ang atensyon ng kanyang mga anak. Hindi siya nagkamali dahil agad napalingon sa kanya ang kambal. Wala bang yakap si Daddy? Daddy! Mabilis tinawid ni Jiho ang kanilang distansya. Lumuhod si Elias para magpantay sila. Nang tuluyang makalapit sa kanya ang batay, agad tong yumakap sa kanya. I miss you so much, Daddy. Tila lalo lamang hinaplos ang puso ni Elias. Marahan niyang hinaplos ang likod ng batang si Jiho. Naratiling nakatayo at nakatingin sa kanilang dalawa ang batang si Jared. Nang magtama ang tingin nilang mag-ama, sumenya si Elias sa tila ba nagsasabing lumapit sa kanya. Give Daddy a hug. Marahan at tila at tubiling namang lumapit sa kanya ang batang si Jared. Nang tuluyan siyang makalapit, umatras to para bigyan ng espasyo ang kanyang kakambal.
Wala nang sinayang na sandali si Elias, agad niyang niyakap ang batang si Jared. I miss you so much, young man. Hinagod ang likod ng bata. Noon na rin gumante ng yakap ito. I miss you too, Dad. Napakurap si Glyza para pigilin ang sariling maluha sa eksena sa kanyang harapan. Tumikim siya at nagdesisyong magsalita. Sa akin muna uwi ang mga bata. Di maiwasan ni Elias na mapakunot noo. Noon na rin humiwalay ng yakap si Jared sa ama. And how about me? Tumayo si Elias. Di niya inalis ang titig sa kanyang misis. I also miss my children, Glyza. Hayaan mo namang makasama ko sila. Huwag mo silang suluhin. Tila naguguluhang nagkatinginan ang dalawang bata. Di yun nagawang mapansin ni Glyza at Elias. I know, pero pagbigyan mo muna ako, Elias. Ako muna, please. Pwede mo naman silang bisitahin sa bahay. Marahas na napabuga ng hangin si Elias. Di rin maitago ang pag-ikting ng kanyang panga. How selfish. Gusto ko rin silang makasama. Huwag mo silang ipagkait sa akin. Tama na yung lumaki silang ng ilang taon na wala ako sa piling nila. Hindi ko sila ipinagkakait sa'yo. Hindi ka ba nakikinig? Sinabi ko pwede mo silang dilawin na. Umawang ang labi ni Elias para sagutin ng misis, ngunit natigil ng maramdaman ng paghawak na maliit na kamay sa kanyang palad. Otomatikong napunta ang tingin nito sa may-ari ng kamay. Yon ay walang iba kundi ang batang si Jiho. Mom, Dad, why are you fighting? Magkasunod niyang binigyan ng tingin ang kanilang magulang. Di naman maiwasan ni Glyza ang mapalunok. Hindi, umiling siya. Hindi kami nag-aaway ng daddy ninyo. Napabuga naman ng hangin si Elias. Di naman yun pinansin ni Glyza. Agad siyang lumapit sa mga bata at lumuhod sa harap ng mga to. Ganito kasi yon, alam nyo kasi. Tumigil siya at parang nag-aalangan. Di na kami pwede ng daddy ninyo. Why? Kitang-kitang lungkot sa mga mata ni Jiho. Di rin naiwasan ni Jared na magpalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Basta hindi na kami pwede, anak. Mahinang wika ni Glyza. Agad napunta ang tingin ng bata sa kanilang ama. Daddy? Tila nang hihingi ng kasagutan. Sa halip sagutin ang tanong ng bata, tumitigtok kay Glyza. Bakit nga ba, Glyza? Bakit di na tayo pwede? Di umimik si Glyza pero kitang-kita ang madiing pagpikit ng kanyang mga mapupulang labi. Sabihin mo sa akin, bakit hindi na tayo pwede? We're still married. Binigyan kita ng space na mukhang kailangan mo pero di ibig sabihin nun sinukuan na kita. Let's talk. Let's fix what we need to fix. Saka na natin pag-usapan yan. Huwag sa harap ng mga anak ko. Anak natin, Glyza. Mommy, Daddy, you two are fighting. Lukot ang mukha ng kambal. Bago makaimik ang sinuman sa mga magulang, hinawakan ito ang kapatid ng kamay na si Jiho. Let's go, Jiho. Let's just go back to nanay and tatay. Nang kumilos ang dalawa para humakbang tungo sa pinto, mabilis kumilos si Glyza at Elias para harangan ng mga to. We don't want to choose any of you. If we cannot have both of them, then it's just better if you stay to nanay and tatay. Namumula ang mata ng batang si Jiho. Kumilos si Jared para hilahin ang kanyang kapatid palayo. Nagpatianod ang batang si Jiho sa kakambal. No! Please don't go! Muling humarang si Glyza sa daraanan ng kanyang mga anak. Why can't you understand, Mom? We just want you and Daddy together. We want a complete family. Kitang-kitang pag-agos ng luha sa pisngi ng batang si Jiho. Tila nahiwa naman ang puso ni Glyza sa nakita. Let's go, Jiho. Muli siyang hinila ng kanyang kakambal. Please, don't leave. Mabilis kumilos ang kamay ni Glyza upang hawakan ang kamay ng anak niyang si Jiho. Lumuhod siya sa harap ng mga to para magkapantay ang dalawa. Sige na, pagbibigyan ko kayo sa gusto ninyo. If you want Daddy and I together, then we will grant you that. Wala na nga yata si Glyza sang kayang gawin para sa kanyang mga anak. Kahit ang mataas niyang pride handang ibaba para sa minamahal niya. Marahang hinaplos-saplos ni Glyza ang ulo ng batang si Jiho. Napapayag lang niyang sumama ang mga bata sa kanila nang sabihin niyang magkasama silang pamilya. Sa huli, pumayag siya sa gusto ni Elias na umuwi sa bahay kung saan siya nagising kasama ito. Ayon sa lalaki, yun daw ang bago nilang tahanan. Di nalalayo ang laki ng bahay sa dati nilang tahanan. Nang ibabaw ang kulay puti at gold kaya naman napakaaliwalas ng paligid. Meron ding silidon ng mga bata na may pintong konektado sa master's bedroom. Glyza? Nakuha ng atensyon niya ang pagtawag ng kanyang pister na mapunta ang tingin niya sa pinanggalingan ng tinig. Nakita niyang nakatayo ang lalaki sa pinto tungo sa master's bedroom. Ngayong tulog na mga bata, pwede ba mag-usap tayo? Ano pa bang dapat natin pag-usapan? Pumayag na akong umuwi dito sa bahay mo, di ba?
Dinig Liza na itago ang pagsusungit sa tinig niya. Lower your voice, baka magising sila. Napaikot ang mata ng babae. Nang di umimik, muling nagsalita si Elias. Mag-usap tayo. Muli, bumalik ang tingin sa kanya ni Liza. Sabihin mo na lang dito kung anong gusto mong sabihin, dahil mukhang di naman niya magbagong isip ng kanyang misis. Nagpa siya na lang si Elias lumapit dito. Tila pinagpawisan ng malapot si Liza nang maupo si Elias sa tabi niya. Otomatiko siyang kumilos pausod pero nagawa siyang hakritin ni Elias. Sa ginawang yon ng lalaki, nanood sa kanyang ilong ang napakaswabing pang-amoy nito. Pinanlakihan niya to ng mata na tila nagsasabi, tanggalin nito ang kanyang kamay, ngunit di siya inintindi ng kanyang mister. Tell me Liza, ngayong di ka nalasing, magkaliwanagan tayo. Sabihin mo sa akin, mahal mo ba ako kahit konti lang? Mahal mo ba ako? Kitang-kitang paguhit ng sinseridad at lungkot sa mga mata ni Elias. Ang matibay na pader na taniyon ni Liza sa pagitan ay tila naman unti-unting natibag. Ang nagtitigas-tigasan niyang puso unti-unting natunaw. Ikaw Elias, mahal mo ba ako? Kumislap ang mga mata niya at tila anumang oras maluluha. Alam ni Liza sa sariling hindi siya mahal ng lalaki, pero di niya mawaring ang sarili at nagawa pa nga itanong iyon. Alam niya pinakasan lamang siya ni Elias para sa kanilang mga anak, kaya nga ginawa nitong maglihim sa kanya. Dahil marinaw na hindi naman siya tinuturing na parte ng mundo nito. Kumbaga naroon lamang siya dahil walang pagpipilian si Elias. Nandun siya para sa mga bata lang. Ngunit tila na wala ang takbo ng kanyang isip sa naging sagot ni Elias. I do, Liza. Sinserong sagot ni Elias. Hindi rin kakikitaan ng pag-aalinlangan ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. I do love you. Hindi kita pakakasalan kung hindi kita mahal. Napaawang naman ang labi ni Liza. Tama ba ang narinig niya? O nag-iilusyon lamang siya? I know. Tingin mo pinakasalan kita dahil sa mga bata? Pwede ko lang sisentohan kung walang kasal. Pwede ko kayong makasama sa isang bubong at magpakaama kahit hindi tayo legal. Pero ba't kita pinakalasan? Because I'm selfish. Gusto kong itali ka sa akin. Ayoko mapunta ka sa iba dahil gusto kita. Mahal kita, Liza. Mahal ko kayo ng mga bata. Di na iwasan ni Liza ang pangililan ng luha. Marupok na ako marukot, pero bakit pakiramdam niya, naglahong hinanakit na nadarama niya para sa mister. Bago siya makaimik, muling nagpatuloy si Elias. Kung di mo kayang tanggapin ang pagiging pinuno ko sa Red Majesty, handa akong iwan yon. I admit when I left the Villanueva and became part of Red Majesty, I promised myself that I will commit my whole heart to the Mafia. I am exclusively to the Mafia. Pero nang maging bahagi ka ng mundo ko, wala ako ibang iniisip kundi bigyan ka at mga bata ng mapayapang buhay. Kitang-kita ni Liza ang pangilid ng luha ng lalaki. Pero ano ba ako sa buhay mo, Liza? Ano ang halaga ko sa buhay mo, or should I ask? May halaga ba ako sa iyo kahit konti lang? O pinakasalan mo lang ba ako dahil ama ako ng mga anak mo? Sa halip sumagot, marahan namang bumangon si Liza. Binigyan si Elias ng yakap. Siyempre hindi. Suminghot siya para pigilan ang kanyang luha. Mahal kita, Elias. Hindi ako papayag na matali sa iyo kung wala kang puwang sa puso ko. From that night, wala ako ibang inisip na lalaking po pwedeng maging ama ng mga anak ko, kundi ikaw. Humiwalay siya ng yakap sa kanyang mister at sinalubong ang mga mata nito. Nasaktan ako, sumama ang loob ko pero hindi nito magbabago ang damdamin ko para sa iyo. Sorry sa pagiging mahina. Pasensya rin kung masyado akong ma-pride. Akala ko kasi pagpipilitan ko lang sarili ko sa mundo mo. Masuyong pinunas ni Elias ang luha sa pisngi nito. Parang di totoo yan. Parang ako yung nagpupumilit ng sarili sa iyo. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Liza kahit pa may luha sa kanyang pisngi. E di, pareho na lang tayo. Pareho nating pinagsiksikan ang sarili sa isa't isa. Tuluyang gumuhit ang ngiti sa labi ni Elias. I would love that. Muli, kumilos ang palad ni Elias at masuyo niyang hinawakan ang pisngi ng misis. Let's start anew, Liza. Let's get married again. Umawang ang labi ni Liza para sumagot, ngunit natigil nang marinig niya ang pagtawag. Mommy? Daddy? Agad napunta ang tingin ng batang katabi ni Liza. Bumungad sa kanila ang kababangon at pupungas-pungas sa Jiho. Jared, wake up! Nigyug nito ang kanyang kapatid. Ilang sandali lang kumilos na si Jared. Mukhang nagising na dahil sa malakas na pagyugyog ng kanyang kapatid. Mommy is crying. No, anak? Mabilis na wika ni Liza. Di ako umiiyak. Na mapansin ni Jared ang luha sa pisngi niya, bumangon na rin to. What did you do, Dad?
Kunot noong napunta ang tingin nito kay Elias. Hindi anak, walang kasalanan si Daddy. Sansala ni Glyza sa batang si Jared. But you're crying, pilit nito. Hindi, umiling-iling. Naluluha lang kasi masaya. Noon din kumilos si Elias para akbayan si Glyza. Actually, we have good news to the both of you. Nakangiting wika ni Elias. Sandali silang nagkatinginan ni Glyza, tila nagkakaunawaan ng kanilang mga mata. Umawang ang labi ni Glyza para ipagpatuloy ang gustong sabihin ng kanyang mister. Your dad and I will get married again. Unti-unting nagdingding ang mga mata ng batang si Jiho. Really, Mom? Puno ng excitement tong bumaling sa kanyang kakambal. Did you hear that? Mom and Dad are getting married again. Parehong naging matamis ang ngiti ni Glyza at Elias sa nagkatinginan. Nang muling bumalik ang tingin nila sa mga bata, nagsalita si Elias. We will have a happy family. Ako, ang mommy nyo, kayong dalawa at magiging mga kapatid ninyo. Yay! Pumalakpak sa tawa sa Jiho. Kitang-kita rin ang munting ngiti sa labi ng kakambal nito. I want a baby sister. Mabilis itong wika. But I want a baby brother. Kontra naman ni Jared. A baby sister is better, pilit ni Jiho. Sumimangot naman ang kakambal nito. No, baby brother is far better. Muling umawang ang labi ni Jiho, ngunit nagawa siyang mapigilan ni Elias nang magsalita ito. No need to argue. Mommy and Daddy will grant your wish. We will have a baby brother and a baby sister in the family. Agad kinurot ni Elias ang tagiliran nito. Hoy, parang ang daling magbuntis ah. Nakakatawang yumakap sa kanya si Elias. Sandali lang naman yung hirap, mas marami pa rin yung sarap. Bulong ni Elias sa kanyang tenga. Di napigil ni Glyza ang pamalahan ng pisngi. Muli niyang kinurot sa tagiliran ang mister. Sira ulo ka talaga. Marinig ka ng mga bata. Mommy's hurting me. Humawak to sa tagiliran na tila nasasaktan. Hoy, huwag kang feeling biktima dyan. Muli, kumilos si Glyza upang kurutin si Elias. Ngunit di niya nagawa yun ng maunahan siya ni Elias. Nagawa tong mahawakan ng kanyang bewang. Napatili na lamang si Glyza nang maramdaman niya ang pagkiliti ni Elias sa kanya. Help me! Matinis niyang tiles sa gitna ng kanyang pagtawa. Kumilos ang dalawang bata para kubabawan si Elias. Nakatawang kiniliti nila ang kanilang ama at tuluyang napuno ng hagikika ng kanilang silid at sa sandaling iyon tila wala ng katapusan ang ligayang kanilang nadarama. Ngunit tapos na nga ba ang kanilang kwento? Magsasara ba ang pahina sa inaasam nilang happily ever after? O simula pa lang to ng panibagong yugto ng paghihigante? Mula sa kadikalayuan, nakaparad ang isang itim na Porsche. Habang malakas ang hagikika ng pamilya Villanueva, isang tao sa loob ng sasakyan ang nagingit-ngit ang kalooban. We're not yet done. Hindi ako papayag na sa ganito lang matatapos ang lahat. Mine? Yumakap si Elias sa bewang ng kanyang misis. Marang hinaplos ang tiyan nito. Malaki na ang umbok ng tiyan ni Glyza. Kabawanan nito at anumang oras, maaari na nitong isilang kanilang anak. Are you alright? Humalik siya sa exposed na balikat nito. Sandali naman siyang nilingon ni Glyza. Pumatong din ang kamay niya sa kamay ng kanyang asawa. Oo naman, ayos na ayos lang ako. Then why are you here? Di pa rin naaalis ang pag-aalala sa mga mata ni Elias. Agad siyang hinarap ni Glyza. Binibisita ko lang siya, bigla ko lang siyang na-miss. Gumuhit ang munting ngiti sa labi niya. Tsaka para na rin sabihin sa kanya na magkakaroon na sila ng baby sister. Yeah, kung nandito siya, siguradong matutuwa siya katulad ni Jiho. Well, except kay Jared na ang gusto ay baby brother. Jared is such a loving person, hindi nga lang siya showy. Kahit sinasabi niyang baby brother ang gusto, I'm sure magiging mabuting kuya pa rin siya. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Elias. Well, you're right. Pero di masamang gumawa rin tayo ng baby brother para sa kanya. Pinaningkitan naman siya ni Glyza. Di pa nga ako nakakapanganak. Paggawa ng baby na naman ang iniisip mo? Muli naman yumakap si Elias sa kanya. Mali mo lang baka makalusot at mapapayag kita. Sira ulo? Muli na lang napatitig si Glyza sa lapida na nasa kanyang harapan. Our little Villanueva. Iyan ang nakaimprentang kulay itim na lapida. Bagamat di pa nabubuong sanggol noon ang nawala sa kanila, nagpasya rin silang paggawan to ng maliit na silid. Malapit sa malawak na hardin ng bahay. Sa tuwing sasapit ang anibersaryo ng pagkawala nito sa sinapupunan ni Glyza, di sila nakakalimot alayin to ng dasal at ipagtirik ng kandila. But if you're feeling sad, tell me. Nandito ako para damayan ka. Hindi ka nag-iisa, Glyza. Don't endure the pain alone.
Tila naman hinaplos ang puso ni Glyza. May konting lungkot kapag naiisip ko siya, but believe me, I'm already healed. At saka alam kong hindi ako nag-iisa. Thank you for being here beside me. Muli namang pumulupot ang kamay ni Elias sa kanyang bewang. But you know what? Kahit ilang anak magkaroon tayo, ayos lang sa akin. Maraan itong inangat ang kanang kamay ni Glyza. Dinampian niyo na magaang halik. Basta't ang importante, ikaw ang nanay ng mga anak ko. I love you, Glyza. Di naman naiwasan ni Glyza ang pagsili ng ngiti sa labi. Tinuran at ginawa ng kanyang mister. Matapos ay kalawang kasal nila ng lalaki, lalo naging masaya ang pagkasama nila. Naging malambing sa kanya si Elias, di nang sa salita kundi maging sa mga kilos nito. Thank you. Maruluha ang mga mata ni Glyza na nakatitig sa kanya. Nag-uumapaw ang ligaya sa kanyang puso. Minsan parang di na si Glyza makapaniwala na nararanasan niya ang ganong uri ng pag-ibig. Gumuhit ang gatla sa noon ng kanyang mister. Thank you talaga. Di ba pwedeng I love you too? Di naman naiwasan ni Glyza ang pagguhit ng ngiti sa kanyang labi. Siyempre mahal din kita, pero gusto ko lang mag-thank you. Para saan? Para sa lahat ng ginawa mo para sa pamilya natin. Marahang hinaplos ni Elias ang kanyang pisngi. Di mo kailangan magpasalamat. In fact, I should be the one saying thank you. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko, Glyza. Nagawa kong maiwan ang magulong mundo ko dahil sa'yo, dahil sa mga anak natin. Tila naman lalong hinaplos ang puso ni Glyza sa narinig. Nasa ganon silang ayos nang marinig nila ang pagtikim. Otomatiko silang napatingin doon. Bumungad sa kanila si Justin na may alanganing ngiti. Pasensya na sa istorbo, boss. Napakamo to ng kanyang batok bago nagpatuloy. Nandito na po si Doktora. Agad namang napunta ang tingin ni Glyza sa kanyang asawa. Doktora? Napangiwi naman si Elias. Tila ba meron tong sekreto na nabuko? Napaparaning kasi ang boss namin, ma'am. Agad bumaling si Elias sa kanyang tauhan. Pinanlakihan niya to na mata na tila nagsasabi, tumigil ngunit di naman siya inintindi ni Justin. Kabawanan mo na raw kasi, ma'am, kaya't mas mabuting meron daw naka-standby na doktor dito sa bahay. Naku, ma'am, kung pwede nga lang ilipat na dito yung ospital baka ginawa na ni Boss Justin. Saway naman sa kanya ni Elias. Tinulungan lang kitang masabi sa kanya, boss. Baka mamaya mag-elgo na naman kayo, tas magdrama ka na naman dyan. Nakangiting napailing si Glyza. Ang daldal mo talaga, Justin. Ines ni Elias na wika sa kanyang tauhan. Sige na, Justin. Sansala ni Glyza. Pakisabi na lang kay Doc, susunod kami. Copy, ma'am. Sumaludo pa ang tauhan bago tuluyan nagmarcha palayo sa kanila. Nang tuluyan makalayo si Justin, saka naman hirap ni Glyza ang kanyang mister. Di mo naman kailangan gawin yun? Nahinahon niyang wika. Sorry, di ko lang maiwasan hindi mag-alala. Tama si Justin, kung pwede ko lang ilipat ang ospital dito, ginawa ko na. Baka kasi... Tumigil to, tila nag-aalangan. Gumuhit ang takot sa mga mata nito. Baka biglang may umatake sa atin at gawan kayo na masama. Napabuntong hininga naman si Glyza. Ngayon naiintindihan niya kung ba't tigdadalawa ng bodyguard ang mga anak nila na sina Jared at Jiho. Inaplos ni Glyza ang pisngi ng kanyang mister. Di mo kailangang mag-alala ng sobra. Tapos na ang gulo. Wala nang magtatangka sa atin. Hindi kami mapapahamak. Wala nang mapapahamak sa atin. Totoo naman yon. Tapos na ang gulo. Iniwan na ni Elias ang mafia. Tuluyan nang nabuwag ang Red Majesty. Gayunpamay nanatiling matatag ang kanilang samahan. Ang dahan-dahang tauhan ni Elias ay nanatili pa rin niyang tauhan. Di na lang dekalibreng baril ang hawak ng mga to, kundi produkto ng mga Villanueva. Matapos pasukin ni Elias ang canned goods manufacturing, wala na siyang ibang kinuhang tauhan kundi ang mga miyembro ng Red Majesty. Bukod sa factory worker, ang iba ay nagpunta sa produksyon ng isda na siyang pinaproseso para gawing delata. Nanatiling bodyguard sa Justin kung nasa ng pamilya ay naroon siya. Tila isa na tong parte ng mga Villanueva na hindi maaaring mawala. Sa kabilang panig, nanatili pa rin ang Black Cult, ngunit di na bahagi ng mafia sa Gian Alvaro. Ang iilang bilang miyembro ng Black Cult na natira sa labanan na natili sa organisasyon. May bagong pinunong humalinhin muling pinatatag ang samahan ng Black Cult. Wala nang kaugnayan sa kanila ang bagong pinuno kaya di na nila tinuturing na banta ang mafia sa kanilang pamilya. Nakakalungkot, di pa rin tapos ang iligal na gawain ng Black Cult, ngunit gano'n naman talaga ang buhay, walang perpekto. Ngunit para kay Glyza, wala na siyang mahihiling pa. Ramdam niya ang kapayapaan at kalagayahan sa piling ng kanyang mister. Well, you're right. Di na kayo magagalaw pa ni Gian.
He already learned his lesson. Tama nga si Justin, nagiging praning lamang ako. Gumuhit ang munting ngiti sa labi ni Glyza. Iling ko lang sa kanya sana, maging masaya na rin siya sa buhay. Yung makahanap siya ng pamilyang ko kompleto sa kanya. Tingin ko meron na. Siya na raw ang tumatay yung tatay sa kanyang pamangkin. Sa tinurang yon ni Elias, unti-unting gumuhit ang lungkot sa mga mata ni Glyza. Sayang lang dahil di nagawang makaligtas ni Milo. Utang natin ang buhay ng kambal sa kanya. Hinaplos ni Elias ang pisngi ng kanyang misis. Kung tutuusin, kung ginusto ni Elias, maaari niyang wakasan ang buhay ni Gian ng gabing yon. Ngunit hindi. Sa halip siya pa mismo nagutos sa dalhin to sa ospital para magkapatid na Alvaro. Yun nga lang hindi pinalad na makaligtas si Milo. Hey, don't be sad. Babawi tayo sa kabutihang nagawa si Milo sa atin. Makikipag-ayos ako kay Gian. Tutulungan natin maibangon ang legal niyang negosyo para sa anak ni Milo. Sana nga tuloy na kayo maging maayos sa Gian. Gusto ko rin mapalapit sa anak ni Milo. Kahit man lang sa simpleng bagay matulungan natin siya. Masasaya ang mga pahina. Yan ang nakikita ni Glyza na magiging kahihinatnan ng kanilang buhay. Tuloy ang magiging maayos si na Elias at Gian. Magiging magkaibigan ng mga Villanueva at Alvaro. Tuloy ang namayani ang kapayapaan. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa kanyang labi habang magkahawak sila ng kamay. Wala si Glyza ibang nakikita kundi ang sinasabi sa mga kwento na happy ever after. Natitiyak niyang sa piling ni Elias at ng kanilang mga anak, ligaya ang kanyang matatamasa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.